Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Filipino service ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon sa inyong lahat. At doon sa mga nakikinig sa 702 DCAS o nanonood sa YouTube at Facebook, welcome po kayong lahat sa aming pananambahan ngayong hapong ito. Ngayon naman po mga kapatid, babasahin natin ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa hapong ito, Hebrews chapter 12 verses 5 to 13. No? Hebrews 12, 5 to 13. Samahan niyo po ako sa pagbasa. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But he disciplines us for our good, that we may share in his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't diwa sa hapong ito. Bueno mga kapatid, tayo nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Hebreo, katulad ng ating gawi tuwing Communion Sunday. At ang tema po ay ang kahigitan ni Kristo at ang Kristyanismo, kung maalala niyo po. Ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina. Ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina. At aaralin po natin ang Hebrews 12 verses 5 to 13 katulad ng ating binasa. Noong huling mensahe natin sa aklat ng Hebreo, mga isang buwan na po nakalilipas, natutunan natin ang maraming praktikal na aral mula sa chapter 12 verses 1 and 2 hanggang sa verse 3 na magpapalakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung inyong naalala, ang section po na ito ng Hebreo ay patungkol sa pananampalataya natin sa Diyos. Nagbigay ang may akda ng mga ehemplo ng pananampalataya, ng paghihikayat sa tamang pananampalataya, at ngayon ay nagpapatuloy siya sa ganun pa ring tema. Tandaan natin na may mga ehemplo na merong mga ehemplo na binigay na sa atin ng mga matagumpay na buhay ng pananampalataya. Nakita po natin yun sa Hebrews 11. Mula pa sa umpisa ng kasaysayan, mula pa kay Abel, no, hanggang sa mga judges, hanggang sa mga propeta. Talikuran natin ang mga pabigat at kasalanan na naghahadlang sa ating pagtakbo sa ating buhay espiritual. Sinabi ng may akda na tayo'y nasa isang karera. At kung tayo ay atleta na lumalahok sa isang karera, alisin na natin ang lahat ng mga pabigat sa ating pagtakbo. Takbuhin natin ang karerang ito na may katatagan. Kahit na tayo'y dumaranas ng paghihirap at pagsubok. At ngayon nga ipapaliwanag ng may akda kung bakit tayo dumaranas ng paghihirap at pagsubok. Ito natin ang ating paningin kay Kristo na siyang layunin natin sa ating pagtakbo. Siya ang ating goal, siya ang finish line na tayo
ay maging katulad niya. Itaguyod natin ang ating mga buhay sa kanyang kagalakan, sa kanyang kagalakan na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Tularan po natin yon dahil sa pangakong kalawalatiang naghihintay sa kanyang mga hinirang. So para sa pangako ng Diyos, tayo po ay lumahok sa karera ng buhay na ito. Itatag natin ang ating buhay sa kanyang kapamahalaan. Tayo po ay sumailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Siya na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon naman, sa hapong ito, ay makikita natin ang pangangaral ng may akda sa Hebrews 12 verses 5 to 13. Ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina. Tama po ang dinig nyo, pagmamahal po yan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdidisiplina sa atin. Makikita natin ang apat na bagay. No? Isang paalala, isang paliwanag, isang paghahambing, at isang paghihikayat. So, isang paalala, paliwanag, paghahambing, at paghihikayat. Umpisahan natin po, mga kapatid. Isang paalala, nasa verses 5 and 6. No? And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Malinaw naman po ang sinasabi ng may akda. Yung salitang end, dun sa umpisa ng verse 5, ay tumatawag pansin sa naunang talata, yung konteksto po ng ating pinag-aaralan ngayong hapong ito. Dahil sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo, no, sinabi nga niya, si Kristo ang dapat nating tularan sa ating karera ng buhay. Dahil sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo, sila ay hindi dapat manghina. Yun ang sabi sa verse 3. Verse 3, do not grow weary or faint-hearted. Tayo po ay tumakbo ng may katatagan, ng mayroong pagtitiis, pagpapasensya, sapagkat hindi po tayo dapat manghina. At kung papansin niyo yung last few verses po natin, verses 12 and 13, bumabalik po sa ganung tema. Sabi doon, therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees. No? So wag tayong manghina. So yun po ang konteksto nito. Kasi sabi niya sa verse 4, you have not resisted to the point of shedding your blood. Kasi nga naman, sa ating buhay pananampalataya, tayo ay palaging nagsa-struggle laban sa kasalanan. Anong kasalanan po yun? Yung kasalanang manghina sa ating pananalig. Yung pong hindi pananalig at paniniwala sa pangako ng Diyos. Yung po ang kasalanan na binabanggit dito, in your struggle against sin. Yung sin po na yon ay yung sin ng hindi paniniwala sa mga pangako ng Diyos na tapat naman sa atin. So sabi niya, hindi pa kayo nakikipaglaban dun sa kasalanan yon, you have not struggled, no, to the point of shedding your blood. Kasi nga ang ehemplo si Kristo Jesus, hindi ba? Siya po ay nag-shed ng kanyang blood sa krus. Yun nga po ang ating sineselebrate tuwing merong Lord's table, di ba? Siya po ay nagsakripisyo, nag-shed ng kanyang dugo dahil sa kanyang pagsunod sa Ama. Ang sinasabi ng may akda dito, sa pagsunod natin sa Ama, sa ating pagsunod sa Kanya, tayo po ay nagsistruggle sa kasalanan ng hindi pananalig sa Kanya. At sa struggle naman na yon, hindi pa naman tayo pinapatay. Yun ang sinasabi niya. You have not resisted to the point of shedding your blood. So, dapat hindi sila manghina. Yun ang konteksto. Kasi ang pinanggagalingan po nito, actually, makikita nyo kung babalikan nyo po, nasa Hebrews chapter 10, verse 32. Kasi sila po ay dumanas na ng paghihirap. Yung mga sinusulatan ng may akda. Ang sabi niya doon sa Hebrews 10, starting sa verse 32, but recall the former days when after you were enlightened, no? Nung sila ay nakakita ng katotohanan, nung sila ay tumanggap nung sinasabi ng mga apostol tungkol sa magandang balita ng kaligtasan. After you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. So sa kanilang initial na pag-respond sa gospel, no? Sila ay nag-associate na
sa mga nananambahang Kristiyano. Dahil sa kanilang pakikisama pa lamang, ay sila na ay nag-endure ng sufferings. No? Sometimes, sabi niya, being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison. Sila ay gumawa na ng mga ganong good works. And you joyfully accepted the plundering of your property. No? Nasamsaman pa sila ng kanilang mga pag-aari. No? Yun po ang pinaghuhugutan siguro ng mga sinulatan ng may akda. Kaya binibigay niya tong section na to para sila ay hikayatin na magpatuloy sa karera ng buhay. Bukod dito, nagbigay ng paalala ang may akda. So isang paalala ang kanyang binibigay dito. At yung paalalang ito ay hinango niya mula sa lumang tipan. Na kung sila ay nakakaranas ng paghihirap o pagsubok sa buhay, at yun nga ang kanilang naranasan, ito ay itinutulot ng Diyos o iginagawad ng Diyos dahil sa kanyang kaugnayan sa mga taong ito. Meron na silang kaugnayan sa Diyos. Yung mga tunay na mananampalataya sa kanila ay mga anak na ng Diyos. At sila'y dumaranas ng pagsubok o pinahihintulot ng Diyos ang pagsubok dahil sila ay mga anak na niya, no? Sabi sa Proverbs 3:11-12, yun po ang kinote ng may akda. Sabi niya, "My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof." No? Yun po ang nakalagay sa verse 5 and 6. "For the Lord reproves him whom he loves, and as a father, the son in whom he delights." No? Ang sabi niya sa verses 5 and 6 ay gayon. "My son, do not regard lightly." Wag daw hindi papansinin. Wag niyo itsepwera ang disiplina ng Panginoon. Baka kasi sinasabi nila na baliwala lang ito, wala namang halaga ito. Bakit kaya nangyayari sa amin ito? O nor be weary when reproved by him. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong bumigay kaagad. Yun ang sinasabi niya. "For the Lord disciplines the one He loves." Sign po ng pagmamahal ang pagdidisiplina. "And chastises every son whom He receives." Yung salita pong chastises, ang Greek word po mastigoy. Yung po ay scourge. Yung pong whip, no? Pamalo na may mga tinik-tinik. No? Naalala ko po tuloy nung ako'y bata. Ang pamalo po ng tatay ko ay isang manipis na leather na belt. No? Alam nyo naman po, ang manipis na leather na belt, pagka po lumatay yan sa inyo, ay napakasakit. No? Meron pa ho siyang mas malala doon na pang-disiplina sa amin. Ang tawag po niya, buntot ng pagi. No? Alam niyo po, yung pagi, yung stingray. Hindi ko po alam kung talagang buntot ng stingray yon, pero mukhang buntot ng stingray. At yun po ang kanyang pamalo sa amin. Ako, pagka mas grabe ang aming offense, hindi na po belt na manipis, kundi buntot ng pagi na po ang kanyang pinapamalo. No? Dahil po kami ay kanyang mga anak. No? Sabi dito, hindi nila dapat tawaran ang pagdidisiplina ng Panginoon sa kanila o mapagod man sa kanyang pagpapatibay sa kanila kasi pinapatibay sila ng Panginoon. Dapat nilang ikutuwa pa nga ang pagsubok ng Diyos sapagkat ito ay tanda at patunay na sila nga ay tunay na anak ng Diyos. Isa pong sign na sila ay ligtas na anak ng Diyos. Hindi sila nag-iisa sapagkat ginagawa ito ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak na kanya nang tinanggap sa kanyang banal na pamilya. Sabi dito, chastises every son. So wala pong nakalulusot sa pagdidisiplina ng Diyos kung kayo ay tunay na anak ng Diyos. Katulad ng mga taga-Hebreo nung panahon na yon, tiyak na tayo ay dumaranas din ng paghihirap at pagsubok sa ating buhay ngayon. Sa mga hindi pa mananampalataya, maaring nananawagan ng Diyos sa inyo. Kasi alam nyo, dun sa kanilang church noon, yung mga Jewish Christians na yon, meron ho doon na nakikisama sa kanila na medyo nakakaunawa na ng gospel, na-appreciate nila yung kaligtasan, pero hindi pa sila lubos na nagko-commit o nagtatalaga sa Panginoong Hesus. So sila ay dumaranas din ng paghihirap. Para dun sa mga ganon, yung mga dinadanas na paghihirap, baka nananawagan ng Diyos sa inyo
na tumalikod na kayo sa inyong kasalanan at lumapit na sa Kanya ng lubusan upang tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Di ba naalala nyo sa Hebrews 2 verses 1 to 4? Ang sabi niya ay ganito, "Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it." No? "For since the message declared by angels proved to be reliable," totoo naman po ang gospel, sabi niya, "and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will." Maraming patunay na yung mensaheng kanilang narinig, ang gospel po ay totoo at nakapagliligtas. Kaya yung mga paghihirap marahil o yung pagdidisiplina ng Diyos ay isang panawagan sa kanila na hindi pa sila anak. Kaya kayo dumaranas na kasi nakikibagay kayo sa mga tunay na anak ng Diyos. Pero ito ay panawagan na sa inyo na kayo sumanib na ng lubusan, kayo ay tumanggap na at magtalaga na ng lubusan. Sa mga nananampalataya naman sa Kanya, yung mga talagang na-committed na sa Panginoon. Ang mga pagsubok naman ay isang biyaya na dapat nating pasalamatan. Sabi ni Job, sa Job chapter 5 verses 17 to 18, "Behold, blessed is the one whom God reproves. Therefore, despise not the discipline of the Almighty. For He wounds, but He binds up. He shatters, but His hands heal." Sabi sa Psalm 94:12, "Blessed is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law." Sabi sa Psalm 119 verse 67, "Before I was afflicted, I went astray." No? "But now I keep your word," dahil sa disiplina ng Panginoon. Tapos sabi sa verse 75, "I know, O Lord, that your rules are righteous and that in faithfulness you have afflicted me." Katapatan ng Diyos sa atin yung kanyang pagdidisiplina sa atin. Ang mga paghihirap na pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay ay tanda na tayo ay tunay na mga anak niya at tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. Sabi sa Revelations 3:19, "Those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent." No? Isang panawagan sa Diyos. Ang paalala sa atin ng may akda ay ang katotohanan na ang pagsubok ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin na mga tunay niyang anak. So nagbigay siya ng isang paalala, ngayon nagbigay siya ng isang paliwanag. Verses 7 to 8. "It is for discipline," kaya sila naghihirap, "it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons." So inulit niya at piliwanag pa niya yung sinabi na niya sa verses 5 and 6. Ang paliwanag ng may akda dito sa layunin ng Diyos sa mga pagpapahirap niya sa atin ay it is for discipline. No? Ngayon, hindi po for punishment. Malinaw po ito. Yung salita pong ginamit dito para dun sa salitang discipline ay paidia. No? Pag mabilis niyong sinabi yon, pedia, di ba? So, kasi makikita niyo na po, maulinig niyo na po kung ano ang ibig sabihin ng salita. Ang ibig sabihin nito ay child training, pagtuturo sa mga bata, no? Ginagamit ng Diyos ang pagsubok, ang paghihirap upang turuan tayo at dagdagan ang ating kaalaman tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Tayo po ay children of God. Sabi sa John 1:12, "For as many as received Him, to them He gave the privilege to be called children of God, born not of human will, born not of the flesh, but of God." Tayo ay anak ng Diyos. Tayo po ay born again dahil sa Espiritu ng Panginoon. So tayo po ay
ipinanganak na sa pamilya ng Diyos, datapwat tayo'y kanyang mga anak, at bilang mga anak niya, kailangan tayong ipaidiya, bigyan ng disiplina upang lumago sa ating pananampalataya. Ang bata po na hindi dinidisiplina, hindi po mahal ng magulang. Kung pinababayaan lang po na magmaktol, mag-tantrum, no? Magwala, no? Na walang pagpipigil, walang pagdidisiplina, ay lalaki po yung kriminal, lalaking sociopath, no? Kung hindi po ididisiplina isang bata dahil po sa sinful nature natin, yung mga batang yan ay lalaki na talagang sakit ng ulo. No? Kaya po ginawang cute ang mga bata. Naisip niyo na ba kung bakit cute po ang mga bata? No? Dahil kung minsan po nakakainis po sila sa kanilang sinfulness na parang gusto niyo na silang patayin. Pero cute sila, kaya hindi niyo pinapatay. Pero dinidisiplina niyo, di ba? Dinidisiplina natin ang ating mga anak upang sila ay lumaki ng tama, no? Cute man o hindi, pero cute ang lahat ng mga bata. Pero dinidisiplina pa rin po natin. Ang discipline ay hindi parusa. Sapagkat para sa mga na kay Kristo na, wala nang kaparusahan. Sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Malinaw po yun. Tayo po ay sumanib na sa Panginoon, lumagay na sa ilalim ng kanyang dugo, datapwat tayo'y ligtas na sa kaparusahan ng Diyos. So, ang ating mga dinaranas na paghihirap ay hindi po parusa, kundi disiplina. Ang mga paghihirap ay nagtuturo sa atin na kumapit palalo sa Diyos at sa mga pangako niya sa atin. May mga pangako siya sa atin. Una na, ang pagsubok ay magpapalago sa ating pananampalataya. Yan po ang isang pangako niya. James chapter 1, verses 2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete or mature, lacking in nothing. So yan po ang reason behind yung discipline. Sabi sa Romans chapter 5, verses 2-5. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace. Yan po ang kaloob ng Diyos sa atin. Salvation by grace through faith. Through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand and we rejoice. Tayo po ay nagre-rejoice sapagkat tayo ay wala ng condemnation. In hope of the glory of God. Not only that, sabi ni Pablo sa Romans 5:3, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Nakita niyo ba yung connection? Yung suffering po ay magpapamature sa ating faith. At yung po ay tanda ng pagbuhos ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. So yan po, isang pangako. Meron pa isang pangako na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Sabi niya sa Deuteronomy 31:8, it is the Lord who goes before you, He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Sabi niya sa Hebrews 13, pag-aaralan po natin to sa next chapter. Hebrews 13 verses 5-6. Keep your life free from the love of money. No, wag daw tayong mukhang pera. Wag daw tayong palaging sakim sa pera. Wag tayong masa sa pera. And be content with what you have, sabi ng Panginoon. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa gitna ng ating nararanasan na disiplina, siya ay laging kasama natin. Pangatlo, na hindi niya tayo susubukin na labis sa ating kakayanan. No?
Baka kasi iniisip nyo, naku pastor, sunod-sunod na ang nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Well, mga kapatid, kaya po natin yan. Dahil sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. Common sa lahat yan. Lahat nakakaranas. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Mga kapatid, kung minsan po tayo ay tempted na gumibak, yun po yung temptation na binabanggit ni Pablo. Tayo ay tempted na sumuko na. Tayo ay tempted na hindi maniwala sa pangako ng Diyos. Yun yung struggle nila against sin, di ba? Yung mga taga-Hebreo. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw matetempt or isusubukin beyond what you can take. Tapat ang Panginoon, sabi dito. Hindi niya tayo susubukin na lalampas sa ating kakayanan. So inulit ng may akda, ang paalala niya na tayo ay dumaranas ng paghihirap dahil God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Tama nga naman, sabi sa Deuteronomy 8:5. Know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you. May pangako nga siya kay David, di ba? Yung kanyang Davidic covenant sa 2 Samuel chapter 7. So verse 14, ang sabi niya doon, I will be to him a father. Yun daw pong magiging anak ni David. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. Sabi sa Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son. Yun daw po hindi nagdidisiplina sa kanilang mga anak. Actually, hate nyo ang inyong mga anak. But he who loves him is diligent to discipline him. So mga kapatid, napakalinaw. Ang disiplina ay tanda ng ating pagiging anak ng Diyos. Ito po ang ultimong layunin. Bakit ba? So ang purpose pala, ang paalala ng Diyos, pag dinidisiplina ka, anak ka ng Diyos. Ang paliwanag niya, pag dinidisiplina ka, may layunin ng Diyos. Ano ba ang layunin? No? Patibayin tayo. Makita natin ang kanyang mga pangako na hindi niya tayo susubukin, lampas sa ating kakayanan, siya ay palaging kasama natin, na siya ay magpapalago ng ating pananampalataya. Yan po ang mga purposes ng discipline. No? Pero anong ultimong layunin ng Diyos sa atin na dinidisiplina niya? Ang ultimong layunin niya ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo ay maging katulad, kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Romans 8:29, babackup ako ng konti kasi favorite verse ng marami, yung Romans 8:28. And we know that for those who love God, tayo yon, love ko si God no? All things work together for good. Palagi palang good times, no? Pagka-Christian ka. For those who are called according to His purpose. Yung mga tinawag niya na anak ng Diyos. Tinawag niya ako, sabi sa Ephesians 1. No? So, puro good times pala. Pero ang ibig sabihin ng good ay nasa verse 29. For those whom He foreknew, yun po yung called. Inibig niya magmula pa sa umpisa ng panahon. For those whom He foreknew, inibig na niya. He also predestined, tinulot na niya, to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ang gusto ng Diyos, tayo maging kamukha ni Kristo. At tayo ay hinuhubog niya sa wangis ng ating Panginoon. Kaya lahat ay working out for our good. Ang good po natin ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:49, just as we have borne the image of the man of dust, si Adam, no? We shall also bear the image of the man of heaven. Sabi sa 1 John 3:2, beloved, we are God's children.
No? We are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him. Yung pong objective. Kaya po tayo pinupukpok ng Diyos, hinuhubog niya po tayo sa pamamagitan ng paghihirap, ng pagsubok, upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Kaya naman pinapahintulot niya ang lahat ng paghihirap na ito para lalo tayong maging katulad niya. Mga kapatid, wala naman pong exempted tayo sa atin. Si Apostol Pablo, kung meron pong magaling na Kristiyano, hindi po ba siya yon? Sa Philippians chapter 3 verses 10 to 11, sinabi niya po ang laman ng puso niya. Sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Yung po ang gusto ni Apostol Pablo, to become like Him in His sufferings, to become like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. So 1 Peter 4:13, ang sabi ni Pedro, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Sabi sa 2 Corinthians 1:5, for as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ, we share abundantly in comfort too. We will be like Him. Yun po ang pakay ng Diyos. Dinagdag pa muli ng mayakda na ang pagsubok ay tanda ng ating pagiging tunay ng mga anak ng Diyos. Inulit niya, if you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. So pagka hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, at pinababayaan lang pa kayo magpariwara sa inyong kasalanan, at hindi kayo inaawat, walang nagre-rebuke sa inyo, walang pinadadala ang Panginoon na magpaalala sa inyo na kayo ay napapabayaan niyo na ang inyong mga pangako sa Kanya, kung wala pong umaawat sa inyo at walang nagre-rebuke sa inyo, aba, mga kapatid, baka hindi kayo anak ng Diyos. No? Yun ang sinasabi niya dito, illegitimate children. Kaisa nila ang ibang mga tunay na mananampalataya. Yung lahat sa kanila na naghihirap, ang sinasabi ng mayakda, lahat ng naghihirap na mananampalataya ay kaisa nyo. Sabi sa 1 Peter 5:9, resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Sabi sa Acts 14:22, may paghihirap po talaga ang pagpasok sa karya ng Diyos, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Parte po ng buhay ng anak ng Diyos. 1 Thessalonians 3:3, that no one be moved by these afflictions, for you yourselves know that we are destined for this. Sabi nga ni Pablo sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus, dapat lahat po tayo nandun, will be persecuted. Pangako po. Pangako na ayaw nating i-claim. Will be persecuted. So, may isang paalala ang may akda, tayo po ay anak ng Diyos kapag tayo dinidisiplina niya. Ang paliwanag sa atin ay ang katotohanan na ang ultimong layunin ng pagpapahirap sa atin ay ang ating pagiging ganap sa ating pananampalataya at pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, nagbigay siya ng isang paghahambing, verses 9 to 10. Besides this, sabi niya, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Upang lalong maging malinaw sa mga Hebreo, ang layunin ng Diyos sa pagsubok, inihambing niya ang pagdidisiplina ng Diyos sa disiplina ng kanilang mga ama sa lupa. Malinaw na iniutos ng Diyos sa mga Israelita, alam nila to, na igalang ang kanilang mga magulang sa lupa. Alam nila yung Exodus 20:12. Yan po ay nasa 10 Commandments. Honor your father and your mother,
that your days may be long in the land and the Lord your God is giving you. Alam nila yung utos na yon. So talagang lahat sila ay gumagalang sa kanilang magulang. Ito ay dahil binigyan ng otoridad ng Diyos ang mga magulang na pamunuan at turuan ng mabubuting asal at ugali ang kanilang mga anak. At turuan silang, lalo na, sumunod sa mga utos ng Diyos. Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And these words, yung mga kautusan ng Diyos, that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Tatapat all the time. Kailangan ituro sa mga anak. Meron pong ganyang otoridad ang mga magulang. Ngayon na lamang ang otoridad ng mga magulang sa kanila, ng mga anak, na ang pagsuway at pagrebelde sa magulang ay pinarurusahan ng kamatayan. Exodus 21:17, whoever curses his father or his mother shall be put to death. Now, mga kapatid, kung ito ay applicable pa ngayon, ay matagal na ho akong patay. Will be put to death. Meron pong ganong authority ang mga magulang nila. At ang paggalang at pagsunod sa mga magulang ay gagantimpalaan ng mahabang buhay. Sabi sa Ephesians 6:3, that it may go well with you and that you may live long in the land. Mahaba daw ang buhay ng mga magalang at masunurin sa kanilang mga magulang. So ang kanyang argumento ay ganito, kung iginagalang nila ang kanilang mga ama sa lupa, na may pangakong mahabang buhay pa sa lupa, no, pa sa pagsunod nila sa ganong klaseng utos, no, sa kanilang paggalang. Gaano pa kaya nila dapat galangin ang ama na nasa langit na may pangakong buhay na walang hanggan? Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Dagdag pa ng may akda na ang disiplina ng kanilang mga ama sa lupa ay sandali lamang at ayon lang sa kanilang abot kaya. Na madalas ay kulang din. Di ba? Dahil tao lang po ang ating mga magulang eh. Minsan nagkukulang din sila. For they disciplined us for a short time as it seemed best to them. So ang ating mga magulang ay nagdidisiplina sa atin ayon sa palagay nila ang pinakamabuti para sa atin. Pero sila ay fallen din at makasalanan katulad ng lahat. Kaya maraming pagkukulang ang ating mga magulang. Ako po bilang isang ama ay maraming pagkukulang sa aking mga anak. No? Hinihingi ko na lang ng tawad yan sa Panginoon. Hinihingi ko ng tawad sa kanila. Ngunit ako po ay maraming pagkukulang sa kanila sapagkat ang mga ama sa lupa ay madalas nagkukulang talaga. So yung best nila ay kulang. May mga amang mabuti at makadiyos at mayroon ding masama at walang pananampalataya. Ang pagbibigay galang at pagpapasakop sa kanilang otoridad ay pareho lang na inuutos ng Diyos, whether mabuti sila o masama. Dahil nga sila ay tao lang at marupok, ang kanilang best, madalas ay lubhang kulang. Ngunit ang ating Diyos Ama na nasa langit ay hindi kailanman nagkukulang, kundi tunay na sapat at higit na dakila sa lahat. Ang kanyang disiplina ay laging para sa ating kabutihan. Sabi nga dito, for they discipline us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good. Alam ng Diyos ang kung ano ang good para sa atin. Sabi natin kanina, ang good para sa atin ay maging katulad ni Kristo. So siya ay nagdisiplina, consistent po siya, hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkukulang, hindi siya nagmimintis, hindi siya nagiging unfair. Siya ay patuloy na nagdidisiplina sa atin hanggang tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. That we may share His holiness. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. We will become partakers of the divine.
divine nature. Yun po ang pangako sa atin. Ang paghahambing ng may akda ay dapat magbigay sa atin ng isang motibasyon na pasalamatan ang pagdidisiplina ng ating Diyos. Higit sa paggalang at pagsunod natin sa ating mga ama sa lupa, sapagkat ang pagmamahal ng ating Diyos amang nasa langit ay gayon na lamang na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maging banal sa kanyang piling magpakailanman. Ganun po ang pakay ng disiplina ng Diyos. Hinambing niya sa mga ama natin sa lupa para lalo tayong magmahal sa kanyang pagdidisiplina. Huli sa lahat, isang paghihikayat sa atin. Verse 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Oo nga naman. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Mga kapatid, yung pong pananampalataya, di ba nasa section tayo ng pananampalataya sa Aklat ng Hebreo. Yung tinuturo niya pong pananampalataya dito ay pananampalataya sa katapatan ng Diyos at pananalig sa Kanya kahit na hindi natin makakamit pa ang Kanyang pinapangako dito sa lupa. Katulad ng mga heroes of faith. Lahat sila ay nagpagal, lahat sila ay nanatili, at hindi nila nakita ang pangako ng Diyos. Old Testament saints po ito, hindi nila nakita ang pangako ng Diyos sa kaligtasan sa kanila sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay nasa other side na ng cross. Nakita na natin ang pangako ng Diyos na kaligtasan si Kristo Jesus. Dapat lang po tayo lalong kumapit sa Kanya. Tayo po ay merong faith, pananampalataya, na naniniwala, kumakapit sa pangako ng isang tapat ng Diyos, na Diyos. At ang pangako niya ay we will yield the peaceful fruit of righteousness. Tayo po ay magiging ganap, matuwid, banal sa Kanyang paningin. Hindi lamang po sa paningin ng mundo, kundi sa Kanyang paningin. Ngayon po, tayo po ay binanal na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kabanalan ni Kristo Jesus ang bumabalot sa atin habang tayo nasa lupa. At tayo dinidisiplina niya, hinuhubog niya para tayo maging katulad ng binalot na niyang katuwiran sa atin. Tayo ay matuwid na positionally, gusto niya tayo ay matuwid practically. Kaya niya tayo dinidisiplina. Yung katagang for the moment, all discipline, dito sa verse 11, ay pwede nating ihambing dun sa salita sa verse 9. Disciplined us for a short time. For the moment, for a short time. Ito ay tumutukoy sa maikling panahon lang ng ating buhay dito sa mundo. O sa sandaling panahon na tayo ay dumaranas ng paghihirap sa buhay na ito. Kumpara yan sa buhay na walang hanggan, ang buhay natin dito ay tunay ngang saglit lamang. Akala natin mahaba na ang buhay natin dito, pero sabi sa James 4:14, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Tayo ay isang usok na saglit lang at mawawala na, papanaw na. Ganyan po kaiksi ang ating buhay dito sa mundo kumpara sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, kung tayo po ay naghahanda, paghandaan natin yung mas mahabang buhay. Huwag natin pagkapitan yung sandali lang. So kahit na mahirap sandali lang, tiisin po natin. Yun ang sinasabi ng may akda. Ngunit tayo ay inihahanda ng Panginoon na makasama niya sa langit magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo binabago at hinuhubog na maging katulad ng kanyang anak at magkaroon ng kanyang kabanalan. Bagaman ang lahat ng nananampalataya na kay Kristo Jesus ay pinatawad na niya sa lahat ng ating pagkakasala at pinatawan na niya ng kanyang ganap na kabanalan, tayo ay hinuhubog pa rin niya na maging tunay na kawangis ni Jesus. Kaya sandali lang ang ating paghihirap sa ilalim ng pagdidisiplina ng Diyos. At ang paghihirap na ito ay ngayon, it seems painful rather than pleasant.
Hindi po talaga mabuti, no? Wala pong natutuwa sa paghihirap at pagsubok. Tila o parang masakit lang sa oras na ating dinadanas ang paghihirap. Ngunit, kapag atin ang maranasan ang pangakong bunga nito, sabi nga dito, peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Mapapawi na ang hirap ng saglit lang na paghihirap na ating nararamdaman. Yung pong peaceful fruit of righteousness by those who have been trained by it. Yung pong salitang trained ay gymnasio. Sounds like gymnasium. Ang picture po ulit ay isang athletic activity katulad sa verses 1 and 2, isang karera, no? Isang arena, no? Yung race, agon, isang arena. Dito naman ngayon, isang gymnasium. Tayo ay parang nasa gym, no? At tayo ay sinasanay ng Diyos. At alam naman natin ng mga atleta, kapag sila ay nagsasanay, ay talagang pagod na pagod sila. Talagang dinidinan sila, talagang pinahihirapan sila. Pabigat ng pabigat ang mga weights na kanilang buhat. Palayo ng palayo ang iniikot nilang takbuhan. Pataas ng pataas ang mga bakod na kanilang hinahakbangan. Sapagkat kailangan lumakas ng lumakas ang kanilang pangangatawan. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad noon na kung saan inihalintulad niya ang kanilang sandaling pagdadalamhati at pagtitiis, sapagkat po lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon, lahat ng apostol ay nahirapan sa kanilang buhay. Lahat po ay pinahirapan, lahat halos ay namatay ng isang torturous death. Pero ang sabi niya sa John 16:20-22 ay ganito, "Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. When a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, but when she has delivered a baby, she no longer remembers the anguish." Totoo po, no? For joy that a human being has been born into the world. So hinalintulad niya sa birth pains, yung paghihirap ng mga alagad niya. At tunay nga ang kanilang buhay ay sadyang naging mahirap. Parang birth pains. Pero natitiyak ko, nung sila ay pumasok na sa kalulatian ng Diyos, nakakalimutan na nila lahat yung hirap na kanilang dinanas. Ganyan din po, di ba, ang experience ng mga athlete na nananalo. Kapag sila ay umakyat na sa entablado at kanila nang tinanggap yung gold medal, nakakalimutan na lahat yung pagpapawis, yung pagpapagal, yung pagpapahirap, sapagkat sila ay nakakamit ng gantimpala. Ang paghihikayat ng may akda ay makita natin pag kinumpara natin ang ikli ng panahon ng ating pagdurusa dito sa buhay na ito, sa habang panahong kagalakan natin at taglayang kabanalan ng Diyos sa kalangitan. Sana makita natin na sandali lang ang paghihirap. At ang ating kabanalan, ang ating peaceful fruit of righteousness ay ating makakamit. Sa 1 Peter 1, verses 6-7, sabi ni Pedro ay ganito, "In this you rejoice, though now, for a little while," sabi niya, "if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." Yan po ang ating inaasahan. Yung pong buhay na walang hanggan. Hindi lang yung sandaling buhay dito sa lupa. Ang hamon sa atin ay actually nasa verses 12-13. Therefore, sabi nung may akda, "Lift your drooping hands and strengthen your weak knees." So bumabalik siya dun sa image ng karera, ng isang athletic activity. Pagka kumakarera ka nga naman, kasi nga marathon, ang karera na dinidescribe niya dito, ang karera ng buhay, isang marathon, hindi isang sprint. Therefore, lift your drooping hands, kasi minsan napapagod ka na bumabagsak na ang iyong mga kamay. And strengthen your weak knees, no? Masakit na ang iyong tuhod. And make straight paths for your feet, so that what is lame, yung pong lulumpo-lumpo, yung pong kakaang-kaang, may not be put out of joint, but rather be healed.
na lalong tumibay, lalong lumakas, lalong kumapit sa pananalig sa Diyos. Ang paalala sa atin ay ang katotohanan na tayo ay dinidisiplina dahil tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, na mahal niya. Ang paliwanag sa atin ay ang katotohanan na ang layunin ng Diyos ay gawin tayong katulad ng kanyang anak na si Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang paghahambing ng mayakda ay dapat maghikayat sa atin na tanggapin at yakapin ang pagdidisiplina ng Diyos na magbibigay sa atin ng katuwiran at kabanalan na walang hanggan. Ang paghihikayat sa atin ay ito natin, ang ating paningin sa buhay natin na walang hanggan, sa piling ng ating banal na Ama sa langit, at hindi lang sa maikling panahon ng ating paghihirap dito sa lupa. Make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa ito ay tumimo sa aming puso't isipan. Nawa sa lahat sa amin na dumaranas ng paghihirap at lahat naman kami, Panginoon, ay dumaranas ng paghihirap. Lalo naman ngayon sa gitna ng pandemyang ito. Maraming nawalan ng trabaho, nasara ng negosyo, maraming nagkasakit, maraming nanghina, maraming namatayan, Panginoon. So lahat kami ay dumaranas ng paghihirap. Nawa makita namin, Panginoon, sa gitna ng paghihirap na ito, ang mapagmahal na pagdidisiplina ng aming Ama na nasa langit upang kami ay maging banal, matuwid at kawangis ng aming Panginoong si Kristo Jesus. Nawa ito ang mangyari sa aming mga buhay at mahikayat kami ng pag-asang ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo dadako sa ating pagse-celebrate ng Lord's Table, no? Ang pagdiriwang na ito ay ginagawa natin upang ating maalala kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Ang sabi sa 1 Corinthians 11 verses 27 to 29 ay ganito: Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. So mga kapatid, tayo mananalangin at sa loob ng ating pananalangin ng may katahimikan, ilapit po natin, ipangumpisal po natin sa Panginoon ang lahat ng ating pagkukulang sa Kanya. Lalo na yung ating hindi pananalig sa Kanya at paniniwala sa Kanya sa gitna ng ating mga pagsubok. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo nga po ang banal na Diyos at kami ay makasalanan. Datapat, Panginoon, ililalapit namin ngayon sa oras na ito ang lahat ng aming pagkukulang sa iyo upang kami ay makapag-ugnay at makasalo sa iyong dulang ng kabanalan, Panginoon, sa aming pag-aalala ng kamatayan ng aming Panginoong si Jesus. Ngayon po ay dadalangin ang bawat isa sa amin at ipangungumpisal ang lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo. Pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa katiyakan na ibinibigay mo sa iyong salita nang kami ay lalapit sa iyo, aaminin ang aming mga pagkukulang sa iyo. Kayo ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa aming mga kasalanan at lilinisin kami ng lubusan. Hindi dahil kami karapat-dapat, Panginoon, kundi dahil ang aming Panginoong Hesus na nagbayad ng aming pagkakasala ang tunay na karapat-dapat sa iyong paningin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa amin na kay Kristo Jesus. Amen.
Kung kayo po ay makikilahok sa aming banal na hapunan, ay mangyari po lamang kumuha po ng kaprasong tinapay at konting juice at tayo po ay lalahok at haharap sa dulang ng ating Panginoon. Ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay para sa mga lumapit na kay Kristo Jesus, sapagkat ito po ay isang pagpapaalala. Kung kayo po ay hindi pa tumatanggap sa Kanya, mangyari po lamang na sa ating pananalangin o sa ating paggawa ng banal na hapunan ay manalangin kayo sa Kanya at manalig na kayo sa Kanya. Tumawag kayo sa Kanya at hingin nyo ang Kanyang kahabagan. At ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay Kanyang patatawarin at Kanyang ililigtas. Yan po ang pangako ng Biblia. So kung kayo ay hindi pa nananampalataya kay Jesus, wala pong ibig sabihin itong Lord's table na ito. Ngunit ito ay isang pagdiriwang sa lahat sa atin na binanal na niya. Ang sabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians 11:23-24 ay ganito. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Alalahanin po natin ang kanyang nawasak na katawan. In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Tayo po iminom. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng ating Diyos. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen at Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.